State of the Nation. Pasa ng rescuer ang batang yan habang buwis buhay na sinuong ang rumaragas ng tubig sa Baco, Oriental, Mindoro. Para di matangay ng agos, gumamit na sila ng lubid. Ligtas na nasagip ang 5 individual, kabilang ang 3 bata. Sa ibang barangay, sinigip din ng rescuers ang 2 matanda at 1 bata. Natrap sila sa hanggang dibdib na baha sa kanilang bahay. Kinailangang ilikas ang ilang residente nang bumigay ang isang dike sa Balanga, Bataan. Sa bayan naman ng Dinalupihan, patuloy ang paghahanap sa nawawalang bata na hinihinalang naligo sa ilog. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Atom, sa kabilangan ng patuloy na pagsusungit ng panahon ay tuloy pa rin ang paghahanap sa nawawalang bata sa Dinalupihan, Bataan. Dito naman sa Balanga, isang dike ang nasira. Nagkumahog ang mga residente sa pagsagip sa mga kapitbahay nila nang bumigay ang dike sa Barangay Tuyo sa Balanga, Bataan. Martes daw nang mai-report sa barangay na may tagas ang dike. Nung nandito na kami, nakita ko, nagpadala ako ng 2 dump truck na panambak para magsako kami, magsandbagin kami. 3:30, ito na, bumuhos na yung malakas na ulan, lumaki yung tubig. Hindi na ako kinaya nitong hanggang sa bumigay na po itong dike na to. Mabuti at nailigas sa mga residente bago tuluyang nasira ang dike. 5 pamilya ngayon ang pansamantalang nanunuluyan sa Tuyo Integrated School, kabilang ang isang bedridden na senior citizen. Kanina, naglagay na ng pansamantalang pangharang sa nasirang dike ang mga kawani ng DPWH Bataan. Sa Dinalupihan, Bataan naman, sinuyod ng mga taga-barangay tubo-tubo ang ilog na ito sa pag-asang matagpuan ang nawawalang kapitbahay na 3 taong gulang lang. Hindi sila natinag ng tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na agos. Malaking tulong po sa amin yun, yung makita lang yung anak ko. Napakalaki po. Malayo na po yung narating namin mag-asawa. Nagbabaka sakali kami na makatagilid-gilid makita namin pero wala. Masakit po sa akin yun. Dahil sa akin po siya nanggaling. Sa akin ko po siya, pinalaki ko po siya na hanggang ganun. Hindi ko po in-expect na magte-3, iwanan niya po ako. Pero hindi ko po siya pinabayaan. Alas 10 ng umaga nitong Martes, napansing wala na sa kanyang higaan sa bahay ang batang si Jules, na nung unay inakalang natutulog pa. Suspecha ng ina, posibleng sumunod siya sa mga kapatid na naligo sa ilog. Ang bidyong ito ay kuha kay Jules 1 linggo bago ang kanyang 3 kaarawan kahapon. Nagyayaya na po siya ng dahil birthday niya po nung kinabukasan eh. Ang sabi ko naman sa kanya, mamayang konti kasi hindi tayo makakadaan doon sa daanan, lubog ng baha. Ang takbo kasi ng tubig na to, na umaagos na to, is yung barangay Saging, JC Payumo, barangay Luwakan. Ang tuloy po nito is sunguli is Hermosa, Bataan. Sa kabila ng mga kinakaharap na pagsubok sa paghahanap sa nawawalang anak, di naman nawawala ng pag-asa mga magulang ng bata na mahanap nila ito sa lalong madaling panahon. Atom? Ingat at maraming salamat, Oscar Oida. Winasak ng naglalakihang alon ng isang kalsada sa bayan ng San Antonio sa Zambales. Nakataas ang signal number 1 at signal number 2 sa iba't ibang bahagi ng lalawigan at may babala rin ng storm surge o daluyong doon. May report live si Darlene Kai. Darlene. Atom, ramdam na dito sa bayan ng San Antonio ang bagsik ng bagyong Emong. Sa mga oras na ito ay napakalakas ng hangin at ulan. Sa buong maghapon ay pabugso-bugso yung ganyang klase ng panahon kaya bumaha sa ilang lugar at nasira rin yung ilang bahagi ng kalsada. Itinaas ng pag-asa ang storm surge warning sa buong Zambales.
Mabagsik ang mga alon, lalo rito sa bahagi ng karagatang sakop ng Barangay San Miguel sa bayan ng San Antonio. Kapag ganitong may bagyo na pinalalakas pa ng habagat tulad ng nakikita nyo ay malalaki at malalakas yung hampas ng mga alon. Yan yung sumira dito sa bahagi ng Coastal Road sa Barangay San Miguel. Sabi ng mga nakausap naming kawani ng barangay, mahihirapan daw itong ayusin dahil nagpapatuloy pa rin yung bagyo. Mahihirapan ang barangay dahil ang Barangay San Miguel po ay isa na po itong pinupuntahan ng ating mga turista. So siguro ito po yung magiging cost na hindi muna sila makakapunta, mababawasan po kami ng mga bisita. Sa ngayon, pansamantala munang isinara ng barangay ang bahaging ito ng kalsada. Baha naman ang problema rito sa Barangay San Nicolas sa may kalapit na ilog. Pinasok ng tubig ang gawaan ng hollow blocks kung saan nagtatrabaho at stay-in si Joey. Wala nang ang kita dahil tigil trabaho, sinira pa raw ng bagyo ang bubong nila. Dahil po sa lakas ng bagyo, takbo ako dyan sa may malaking bahay. Siyempre ma'am, hindi ka makatulog dahil siyempre lilipakin po ng yung hangin sa bubong. Ganun. Minsan, umuwi na lang sa kamag-anak. Sa Olongapo, tumaas ang level ng tubig dahil ilang araw nang umuulan na sinabayan pa ng high tide. Parang basin kasi yung Olongapo City, no? Plus may mga barangays tayo na medyo mas mababa sa sea level siya. Naawa lang po ako sa sarili ko po. Kasi nga, apo ko po yan disabled. Kailangan po siyempre ng pagkain. Minsan nangihingi, wala po Tuloy-tuloy daw na namamahagi ng relief packs ang LGU. Nakahanda raw ang LGU na rumesponde sakaling lumala pa ang sama ng panahon. Atong balik dito sa bayan ng San Antonio, patuloy na naka-alerto at nagbabantay yung lokal na pamahalaan ng San Antonio. Sa ngayon ay halos 300 individual na raw yung inilikas sa buong bayan ayon sa MDRRMO. Yan yung latest mula rito sa San Antonio, Zambales. Balik sa'yo, Ato. Maraming salamat, Darlene Kai. Umapaw sa ilang bahagi ng Laguna ang tubig mula sa Laguna de Bay na lumampas na sa critical level. At kahit mapanganib, may ilang ayaw lumikas. May live report si Von Aquino. Von. Atong patuloy na minomonitor ng Laguna Lake Development Authority ang lagay nitong Laguna de Bay matapos nga nitong lumampas sa critical level. Lumampas na sa critical level ang water level ng Laguna de Bay alas 10 ng umaga kanina. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, umabot na ito sa 12.51 meters, mas mataas sa 12.50 meters na critical high threshold nito. Kapag ganito, sa assessment ng LLDA, aabuti ng ilang buwan bago ito bumalik sa normal level kahit mabawasan ng pag-ulan. Mag-aalas 6 po ngayong gabi, ganito po yung sitwasyon dito sa Aplaya Baywalk sa Calamba City sa Laguna, kung saan makikita po natin yung tubig ng Laguna de Bay ay narito na po sa Aplaya. Yun nga po pagitan halos hindi na makita dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. At sa kabila nga ng delikadong sitwasyon dito sa Lawa ay nagpatuloy pa rin yung ilang mga mangingisda sa pagpalaot. Kalmado pa naman. Normal lang naman ang sa laot eh. Pag masama ang panahon, nagbabawal lang pag may signal. Bawal na kami lumayag. Medyo tumaas ngayon ang tilapia. Gawa ng masamang panahon. Pahirapan naman ang paglikas ng ilang residente sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna dahil ayaw nilang iwan ang kanilang bahay. Nagdulot naman ang mabigat na daloy ng trapiko ang baha sa Main Road Manila-Calamba Road. Sa Paete, Laguna, pumasok na sa Manila East Road National Highway ang tubig ng Laguna Lake, kaya naman nahirapang makaraan ang mga motorista. Nanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga nakatira sa mababang lugar na lumikas na. Nagsagawa ng forced evacuation sa Zone 2 cluster area sa Barangay GSIS San Pedro City, Laguna. Dahil sa antas ng lawa, mariing hinihikayat ng LLDA ang mga residente sa lakeshore at flood-prone communities na maghanda para sa posibleng evacuation. Nanatili naman sa dalawang evacuation center ang nasa 171 pamilya na nakatira sa tabi ng ilog sa Barangay Parian, Calamba, Laguna. Bagamat humupa na ang baha ang ilan, hindi pa rin muna raw babalik sa kanilang bahay bilang pag-iingat sakaling lumakas muli ang ulan. Bigla po kasing lumakas ang ulan, ay binaha po kami, nabot kami doon sa aming bahay. Ngayon lang po yun nangyari. Yung sa kabila po, San Cristobal River yon, nanggagaling daw yun sa taas, sa Cavite. Tapos pag malakas ang ulan po doon, dito po ang tuloy.
Tapos yung kabilang ilog naman po, yung San Juan River, ang tubig naman po doon ay nanggagaling sa Batangas. Pag malakas ang ulan po, dito rin po ang tuloy. Kaya pag nagsalubong yan, wala na po, baha na. Atong sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong mahina hanggang sa malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Pero sa kabila nga niya na hindi naman tumaas yung baha dito sa Aplaya. Aton? Maraming salamat, Von Aquino. Binatikos ng DILG ang paraffol ng ayuda ng mayor ng Kalumpit, Bulacan. Para makasali, dapat nakapag-selfie sa baha. Ang sagot ng alkalde sa report ni JP Soriano. Usap-usapan sa social media ang tila papromo ni Kalumpit Mayor Lem Faustino. Selfie sa baha para masama sa raffle ng ayuda. Mismong si DILG Secretary John Vic Remulla umalma. Basta calamity kasi, pagtutulong ka, it must be based on empathy, compassion, and equity. Yung lahat, as much as possible, matulungan mo. Making it a game of chance and making it a competition removes all three components from the propriety of helping people during a time of crisis. Pero paliwanag ng alkalde, bago po kami mag-iayuda ay una po namin pinuntahan ang mga evacuated centers po namin. So meron po kami 43,000 families na affected. Inaabot po namin ng personal na ang aming relief goods sa aming mga binahang mga kababayan. Ito pong iayuda na ito, syempre po sa Facebook po namin pinost para lang din po maiwasan yung mga scammers po. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Kalumpit matapos malubog ang lahat ng 29 na barangay rito. Sa barangay may sulaw na kuhana ni Youth Cooper Shane Erica Llavore ang paglangoy sa lampas taong baha ng isang lalaki. Ang mga residente nagbabangkanap ang kotseng ito, hindi na naialis ng may-ari. May mga nakalikas bago pa man tumaas ang tubig, pero meron ding piniling manatili na lang sa kanilang bahay. Nagangatlaan ako ng yung pinaglagyan ba ng pinturang ganyan, nilagay ko doon sa ilalim ng ano ko para lang umangat ng bagya yung nihigan ko. Ganito rin ang sitwasyon sa barangay San Miguel. Mga kapuso, mag-aalas 2 ng hapon, narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng bagong baryo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, kung saan nakikita nyo ang lalim pa rin ng tubig. Sir, doon hanggang lagpas tao na doon, no? Lagpas ng tao na po yung lalim ng baha doon. Taon-taon naman daw binabaha rito, pero ngayong taon, mas malalim daw at tila mas tatagal pa ang pagbaha. Sabi po, magagawa nyo lang ng paraan. Hanggang ngayon po, di naman po nyo nagagawa ng paraan. Maraming beses na ba pinangako yan? Marami na pong beses na pinangako yan. Lala pong natutupad. Mula rito sa Bulacan, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim na sa state of calamity ang Navotas City kung saan may isang river wall na bumigay. May bumigay rin na pader sa Antipolo kaya biglang ragasa ang tubig. May report si Joseph Moro. Nataranta ang mga residente nang biglang lumagasa ang baha sa isang subdivision sa barangay San Jose, Antipolo, Rizal. Ang tricycle na ito halos tumirik habang tinatakasan ng baha. Galing doon sa may basement, butas na naman yan. Nang humupa ang baha, putik at basura ang naiwan. Yung iba po, medyo nag-iba po yung bahay nila, yung mga sasakyan, naapektuhan din po. Tinangay din po yung mga motor. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Barangay San Jose, umagos ang baha galing sa kalapit na subdivision. Bumigay kasi ang pamagitnang pader sa isang private property. Sa Celestino Street sa Barangay San Jose sa Navotas naman, naiyak na lamang ang isang residente ng masira ang pader na nagsisilbing proteksyon nila sa ilog. Nasa kabila lamang ang pader ng dating nasirang river wall. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, hindi na nakapagsalba ng gamit ang mga residente. Sumabay pa sa pagguho ang high tide sa ilog at ang pag-apaw ng pumping station. Ang mga binaha mabilis na sinaklolohan ng mga otoridad. May bumagsak na ulit na pader dito sa kabila ng Poma. Kaya dahil yung C4 na floodgate po natin ay umapaw na rin.
Dahil bahana sa halos lahat ng kalsada sa lungsod, isinailalim na sa state of calamity ang Navotas. Sa Lubao, Pampanga, nanganganib na bumagsak sa Porac River ang tindahang nakatayo sa ibabaw ng Santo Cristo Dam Dike. Ang bahaging ito ng dike, kinainan ng malakas na ragasan ng tubig. Pangamba ng barangay, aabot sa mahigit 30,000 pamilya ang pwedeng bahain kung tuluyang masira ang dike. Lahat kaming magkakatabing barangay, gaya ng San Miguel, San Vicente, San Nicolas First, San Nicolas Second, hanggang doon sa Jasa Road. Yun nag-apektado po yung mga nasa ilalim. Ipinag-utos na ng provincial government sa lokal na DPWH na bilisan ang paglalagay ng sandbag, malalaking bato at lupa sa dike. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taus-pusong pasasalamat sa gitna ng abot dibdib na baha. Ilang residente kasi ng Cainta, Rizal ang nakatanggap ng libreng pagkain mula sa mga nagmamagandang loob. Libreng lugaw ang pinamigay ng magkakatrabaho sa mga taga-Karangalan Village. Kinailangan pa nilang mamangka pero di nila ito inalintana para makatulong. Laking tuwa ng mga residente lalo na iyong mga hindi makalabas ng bahay. Sa Pangasinan, naging mapagkalinga rin ang mga residente sa mga kapwa na salanta. Tulad ng isang grupo ng mga kabataan na nagluto ng arroz caldo at libre itong ipinamahagi sa mga evacuee. Bandang 10:40 p.m. naglandfall ang bagyong Emong sa may Agno, Pangasinan ayon sa Pag-asa. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyo sa coastal waters ng Agno, Pangasinan. May lakas itong 120 km per hour at bugsong aabot ng 165 km per hour. Pabagal ang pagkilos nito pasilangan. Nakataas ang signal number 4 sa southwestern portion of La Union, western portion of Ilocos Sur at northern portion of Pangasinan. Signal number 3 naman sa southern portion ng Ilocos Norte, mga nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at ng La Union, central portion ng Pangasinan, Abra, western portions ng Mountain Province at Benguet, at extreme northern portion ng Zambales. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Pangasinan, northern portion of Zambales, Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern and western portion of Isabela, northwestern portion of Quirino, western and central portions of Nueva Vizcaya, northwestern portion of Nueva Ecija, at northern portion of Tarlac. Habang signal number 1 sa mga nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, rest of Nueva Ecija, rest of Tarlac, western and central portions of Pampanga, northern portion of Bataan, at nalalabing bahagi ng Zambales. Ayon sa Pag-asa, posible itong mag-second landfall sa La Union o Ilocos Sur ngayong gabi o bukas ng umaga. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.